Good evening mga kabig, mga katoto, kumusta po ha? Kumusta po kayo dyan? At kung ako naman ang inyong kukumustahin ay okay lang. Andito pa rin po kami sa aming barangay dahil syempre alam naman po natin na andyan po yung bagyong si Uwan na kinakailangang mamonitor ang kanyang sitwasyon. Ano ho? So dito syempre dito sa aming barangay ay kailangan ho naming mamonitor kung ano po yung kalagayan. So far, ngayon po, as of this moment, 7:38 ng gabi, ay medyo banayad pa yung hangin. Yung ulan ay titigil, uulan. Ano ho? At syempre, nagmo-monitor din tayo dahil may mga bali-balita na maaaring magkaroon ng brownout at syempre yun po ay precautionary measures, no, para kung sakali man talagang lumakas ang hangin ay hindi na ho makadisgrasya. Kaya ngayon pa lamang uuunahan na ng Meralco na patayin ang kuryente, no, para makaiwas disgrasya, dahil kung sakaling ang biglang lumakas ang hangin at hindi mapatay at biglang ito ngayon nagtumbahan yung mga poste, delikado kasi mga live wires, ano ho, mga kabig. So yun nga sinasabi na baka papatayin yung kuryente. So yung atin po mga kabig dyan ay yung makakatuto natin ay magsipaghanda. Siyempre, kailangan ng ilaw, kailangan ng flashlights, kailangan ng kung anong mga bagay na po pwedeng magbigay ng liwanag. Wag lang ang kandila dahil nako, delikado rin po ang kandila kung siya naman po natin gagamitin dahil yung sunog ay nandoon naman dun po, nakadikit po ang magiging sunog dyan kung sakasakali po kandila ang gamitin natin. Kaya ang atin pong ina-advise mas mainam na flashlight o di kaya galing sa cellphone, at kung ano pa na po pwede magbigay ng ilaw, no, habang wala po tayong kuryente galing po sa Meralco. Ano po. So ayun, at syempre andito kami lahat ng ang pamunuan ng barangay ay nandito po lahat. Syempre ang BDRMC ang nangunguna diyan, ang Barangay Risk Reduction Management Committee ang siyang pangunahing responsable pagdating po sa ganitong kalamidad dahil yun po yung kanilang mandato, ano ho. So lahat kami nakaantabay ngayon at siyempre, ano bang papel? Secretary ka lang naman, bakit ba nandyan ka? Una, para po sa monitoring, para po sa magre-relay ng mga documentations, kailangan din. Kaya ito po ang isa sa mga trabaho na hindi mo po pwedeng tanggihan dahil bahagi po ito sa serbisyo, sa paglilingkod sa barangay. Ano ho? Kaya kung ikaw ay hindi sanay sa ganito at ayaw mong maranasan ng mga ganitong pagkakataon, wag ka nang maging secretary, ano. So mainam din dahil syempre challenging dahil una ay nai-encounter mo yung mga ganitong sitwasyon, no. Kumbaga, dagdag kaalaman din, dagdag experience din, mga kabig, no, na hindi natin po pwedeng pakawalan. Diba? At napakasarap po maglingkod kapag ka nakakatulong ka sa inyong komunidad, sa inyong kaibigan, sa inyong kapwa. Ano po. Kaya ako naman po ay hindi nagsisisi na dito ako sa tungkuling ito, sa responsibilidad na ito. Siyempre, oo, may pamilya tayo na kailangan din bigyan ng konsiderasyon, ng panahon, ng oras, at pagdating sa ganitong mga kalamidad, kasi base nga doon sa natutunan namin, no, sa sinabi ng lecturer doon sa seminar at training at seminar ng BDRMC, ang sinasabi naman nila na una dapat ang pamilya, no, within 24 hours saka lang makapagbigay ng commitment ang isang kagaya natin na nasa BDRRMC sa
constituents sa ibang tao. Siyempre, una muna ang pamilya. Dahil paano ka makakatulong kung alam mo pamilya mo nangangailangan din ng kalinga mula sa iyo, 'di ba? So, ayun. Pero ganun pa man, siyempre ito anticipated na po itong mga ganitong pagkakataon. So, yung aking mga anak, although malalaki na, kaya ang sa akin na lang, gusto ko pagka ganitong mga sitwasyon, magkakasama kami para ayoko yung naghahanap yung si ganito, 'di ba? Yung hahanapin mo kung nasaan at hindi mo alam, hindi ka rin mapakali pagka ganyan. So dapat pagka ganitong sitwasyon ay sama-sama buo ang pamilya para kung ano man ang mangyari, inaandyan kayo magkakasama. Okay po mga kabig, mga katoto. Okay, so ayun. Sa ngayon ay stable pa rin din ang sitwasyon. Umuulan-ulan hanggang ganun lang naman, tapos may konting hangin. Naharinawa, sabi ko nga ay hanggang dyan na lang siya. Wag na ho na, at nagpapasalamat tayo na medyo pumaling daw, lumis daw ng konti itong bagyong si Juan. Pero ang akin pong panalangin hindi ho siya lumihis, kundi malusaw. Dahil ganun din yung kanyang dadaanan, lumihis man sa atin, pero yung dadaanan niya, kawawa naman din. So, ang panalangin ho natin na siya po'y malusaw itong bagyong Juan na ito, kaysa makasakit pa, kaysa, di ba, magkaroon pa ng pagbubuwis ng buhay ng mga tao. So, syempre, wala naman pong imposible dyan sa Panginoon. Lahat ay magagawa, lahat ay may kalutasan, di ba? Basta tayo po'y patuloy lang na manalig, patuloy lang na magtiwala sa kakayahan ng ating Panginoon, at tsak na hindi tayo pababayaan. Okay? So, yun lamang po sa ngayon mga kabig. Antabayanan po natin na kung dadating man, pero hindi natin sasalubungin ng parang piyesta na pagsalubong ika. Hanggat maaari, ayaw natin na dumating pa yung bagyong Juan na yan dito sa atin. Tama na yung kanyang mga dinaanan na probinsya, na kung aming probinsyang Eastern Samar ay isa sa mga dinaanan, mga kabig, So tama na yon na dumaan siya roon. Wag nang tumuloy pa dito sa Central Luzon, at hayaan na siyang manahimik na lamang siya. Alright, so yun lamang po muna mga kabig, mga katoto ha. Mag-iingat po tayo lahat. Kayo po, nako talaga naman, sige po at mag-comment po kayo ano hong mga na-experience natin nung dumaan yung bagyo sa inyong lugar, sa inyong komunidad. Pwede hong mag-comment dyan, magkaalaman po tayo. So wag hong mahiya, mag-comment po dito sa Ikaw at Barangay Kasama sa Barangay Sec Emog. Mag-like, mag-share, mag-follow, at higit sa lahat, mag-subscribe. Maraming salamat po. Ingat po tayo. Maupay nga gabi haton nga tanan.